para maging klaro, yung pagtanggap ng book sa mga PWD, sa mga estudyante, senior citizens. Gusto ko maging malinaw, bakit yung reklamo nakarating sa akin pag sila estudyante o PWD or senior, ang tagal makakatanggap ng booking. Maybe let's start with LTFRB. Ito ba'y monitor nyo? Ano bang patakaran? Paano ba yung nakalagay doon sa apps nila? Good afternoon, Mr. Chair. Good morning, Mr. Chair. Attorney Teofilo Guadis, sir. Yes, we conducted a hearing last January 8, 2025 on the matter of your instructions on the booking of not only senior citizens, but likewise for those students. And then we called the 19 na mga stakeholders. Of the 19, 12 appeared. Specifically the big ones, Joyride, Move It, and Angkas. In the case of these companies, the 20% discount is shouldered by the TNC for Joyride, for Angkas. However, for Grab, 40% is shouldered by Grab and 60% is shouldered by the TNVS operator. It's not the driver, yung may-ari po ng sasakyan. So that was the basis of our study, Mr. Chair, on the matter of your instructions for me to conduct. So, ibig sabihin, sa Grab, 60-40. Yes, Your Honor. Yung sharing ng pag-shoulder ng discount. Yes, Mr. Yung Chair. iba, Yung mismo yung TNVS. 80% is for Joyride, 80% is shouldered by the operator, 20% shouldered by the PNC. Yung pong may-ari ng app. Operator po is yung may-ari ng sasakyan po. Okay. So ganun po ang breakdown nila, Mr. Chair. And sa Grab is? For Grab, 40% is shouldered by Grab, 60% yung may-ari ng sasakyan or the TNVS operator, not exactly the driver. Kung sino man yung nagmamaneho, they shouldered 60%. Yun po yung pag-aaral namin, Mr. Chair. So, sa pag-aaral ninyo, Attorney Guadis, how about kung ipa-shoulder natin lahat doon sa company? Yes, Mr. Chair. We're now drafting a memorandum circular which will be implemented this February, wherein all of the discounts will now be shouldered by the operator and by the owner of the app. In this case, for example, sir, kung si Grab, si TNC Grab, and yung may-ari ng sasakyan po. But definitely, the driver should not be included in the equation, sir. Dapat walang sinashoulder yung driver, sir. Correct. Kasi yun ang nakikita nating problema the last time, and I've been talking to several commuters, mga estudyante. Nalalaman pala nila yan na discounted pag halimbawa sinabi kung saan pupunta, halimbawa sinabi ko ng school, estudyante ka. So may hirapan ka makakuha ng booking. And isang dahilan dyan ay sapagkat yun pala, nag-share sa discount, pag-shoulder sa discount, ang mga rider. Pero kung ikarga natin lahat yan sa owner ng app, then siguro maging mabilis yung pagtugon ng mga riders natin. So, can we do that from now on? Ipa-shoulder natin lahat sa owner ng app, sa TNC? Yes, Mr. Chair. As in fact, you have instructed me to conduct a hearing. I did. This time, Mr. Chair, we will come up with a memorandum circular, copy furnish your office, wherein the shift now for the payment of the discount would be to the holder of the application, like Grab, Angkas, and the rest, Mr. Chair. Very good, very good. Now, how about sa surcharge, Attorney Guadis? May nagreklamo naman on the side of the riding public at syempre nagreklamo din yung mga rider na maliit na napupunta sa kanila or halos wala. At sabi naman itong riding public na tumataas yung surcharge. Ano bang pinaka-issue ngayon sa surcharge?
lately, Mr. Chair, we have conducted also a hearing on the surge fee. Meron ho kaming formula riyan, and we are monitoring if the TNC companies likewise are following it. But based on the formula or based on our hearing, which we conducted last January 8, the surge fee goes 80% to the driver. Okay. Ang 20% na iiwan sa TNC company. Of the 18 which we gave the accreditation, most of them, sir, sa driver talaga napupunta. Mostly. Pero sabi nyo 80-20. Yes. 80 lang sa driver, 80 sa driver, sa rider, 20 doon sa may-ari ng app. Yes. Oh, yes, sir. Okay. That's for the surge fee, Mr. Chair. So, yeah. Oh, yes, sir. So bakit kailangan may share ang owner ng apps? I believe it goes to the operations, and part of it also goes to for the maintenance of the IT system, sir. And part of it also goes back to the driver, sir, in terms of payment of their insurance, payment of their benefits, social benefits like Pag-ibig siguro, SSS. So doon na pupunta yung 20%, Mr. So itong Chair. 80-20 across the board to sa lahat ng TNC apps. Yes, Mr. Chair, based on our hearings, sir, most of them, the big ones, are using this 80-20 formula, Mr. Chair. Okay, tatanong na ako sa kung meron dito association ng mga riders. Kung is that okay? Is that fair to you? Na sa rider. Okay. Anong pangalan niyo po, sir? Mr. Lopez po, Your Honor, magandang umaga po. Okay. Kami po yung mga sa TNBS Community Philippines, kami po yung mga driver po ng TNBS na gumagamit ng platform ng mga TNC. Yes, sir. Okay. So, go ahead po. Sa narinig ko po kanina kay Attorney Guadis, Chairman. Good morning po, Attorney. Maraming salamat po. At meron na palang napag-usapan nung nakaraang linggo tungkol po dito sa usapin, tungkol po dito sa mga discount, yung 20% for PWD para sa senior at sa mga student. Maraming salamat po at nabigyan kaagad ng solusyon. Yung po sir, ito sinasabi ninyo, Your Honor, yung 80-20 po ay napakalaking bagay po sa amin yun. Gaya po na sinabi namin, mga search po yan, hindi po oras-oras po yan. Dumidepende po ito sa yung sinasabi nating law ng supply and demand. Pag mataas ang demand, konti ang supply, tumataas po ang surcharge. Gaya po nung nakarintong Disyembre. Pero ngayon po, alam niyo po, ang January po is tumal months po talaga yan. For the past 8 years po. Kaya po pantay lang po ang surcharge dito kung ano po yung nakalagay na upfront na pamasahe na ibibigay ng apps, yun lang po natatanggap namin. Okay. Yung 80-20 na sinasabi dun sa surcharge fee, okay ba sa inyo yun? Na 80% mapupunta sa inyo, 20% doon sa TNC apps, yung owner ng apps? Malaki pong pasalamat po sa amin yan. Dahil po yung 80% po yan nakakadagdag po sa aming mga naiuwi sa aming pamilya. Yung 20% po, tama po yung sinabi ni Chairman Guadis, na mga TNC po kasi po may mga insentibo, may mga benepisyo, tsaka mga benefits po na natatanggap ang bawat driver kung masipag ka sa mga TNC. Okay, sige. Thank you, sir. Andito ba si Mr. Ariel Lim? Okay, Mr. Lim. Good morning, Mr. Chair. Good morning, Mr. Lim. At meron sa harap ko itong isang dokumento na nagpipetition kayo para refund ng senior citizen and PWD discounts illegally charged to drivers ng Grab. So, ibig sabihin, ang Grab ay 100%
ikinakarga sa inyo yung discount Yes, Mr. Chair. para sa Actually, mga senior students in PWD. Mr. Chair, actually, ito po yung isa naming member, yung Laban TNBS, na wala po sila ngayon. Pero yan dito isang representative ko na sa Laban TNBS. Actually, ito po yung pangalawang sulat na tong binigay ko sa inyo ngayon. Meron pa po ito doon December pa. December 12 po, nagpa-receive kami sa LTFRB, 9:59 AM, para po questioning nga itong pagcha-charge nila ng 20% na discount, no? Thank you po at sumagot naman po ang ating Land Transportation Franchising and Regulatory Board na sinukos order po sila. No? Pero up to this time, wala pa rin pong sagot.